Isa sa mga sugatan ng halos hindi makapagsalita, karapat-dapat ka talaga sa pangalan mo, aniya. Ito ay ang nag-iisang mandirigmang kilala bilang Tokkang. Ipinaliwanag niya sa kaaway na kumilos siya ng walang ingat, dahil kapag nagsimula ka ng maghanap ng paraan para umatras, matatagpuan mo ang sarili mo sa isang patay na dulo, tinatawag itong pagtakas. Halos hindi makahinga, nagtanong siya kung maganda ba ang laban. Gayunpaman, para sa kanya, ang laban ng mga espada ay hindi naging kawili-wili. Inaasahan niya ang higit pa, ngunit tila mga walang saysay na hampas lamang. Tinanong niya ang sarili, wala na bang ibang makakatugon sa aking espada sa ilalim ng langit? Biglang, may isang binatang lalaki na lumapit sa kanya. Binati siya ng binata sa kanyang tagumpay, dahilan upang huminto siya at makinig. Sinabi ng lalaki na nagtatrabaho siya sa isang delivery service at inutusan siyang maghatid ng mensahe. Bahagyang yumuko ang binata at inabot ang card. Paalis na ang lalaki nang simulan ng nag-iisang mandirigma na basahin ang sulat at sinabihan ang binata na maghintay. Nanginginig ang katawan ng binata dahil sa takot na mapalapit sa kanya. Patuloy na binasa ng mandirigma ang sulat at naramdaman ng binata na nakakatakot ang mandirigma at nagtaka kung mamamatay ba siya ngayong araw. Pinapanood ng karamihan ang pangyayari, nagtatanong kung ang nakasulat ba sa sulat ay isang hamon para sa nag-iisang mandirigma, ang pinakadakilang martial artist sa Anu Province. Sa sandaling yun, narinig nila ang malakas na tawa mula sa mandirigma. Natakot ang tagapagdala ng mensahe na baka pugutin ng mandirigma ang kanyang ulo kung hindi magustuhan ang nakasulat sa sulat. Hinawakan ng nag-iisang mandirigma ang sulat at sinabing, "Totoo, ako ay tulad ng isang palaka sa ilalim ng balon. Hindi ko alam na may ibang langit na higit pa sa kalangitan." Matapos ang mga salitang yun, hindi naintindihan ng mga tao ang sinasabi. Tinanong nila kung may problema ba siya sa kinalabasan ng laban, ngunit tumugon siya na hindi na siya interesado sa laban. Ngayon, nauunawaan na niya ang tunay na daan ng espada na dapat niyang sundan. Higit pang hinigpitan niya ang pagkakahawak sa sulat, tumayo ng kalmado, at lumakad sa harap ng mga tao na hindi makaintindi sa nangyari. Nagtaka lamang ang karamihan kung may mali ba sa laban. Sa wakas, nakahinga ng maluwag ang tagapagdala ng mensahe, iniisip na maswerte siyang buhay pa. Simula noon, wala nang nakakita kay Tokkang sa Anu Province. Nakamit niya ang palayaw na Invincible, matapos manalo sa 3 laban at muling lumitaw sa Mema West Lake, Shiyu District, Hanguzhang Province. Isang lalaki ang nakaupo sa mesa, nakatingin sa bintana. Bigla, may lumapit na isang binatang may hawak na pamaypay. Siya ay ang dakilang mandirigmang Han na kilala bilang Cao Earring Blade mula sa grupong Hua. Bumabati siya kay Tais Chong, isang kinatawan ng grupong Wooden. Inimbitahan ni Chong si Han na maupo at binanggit na maganda ang tanawin ng West Lake. Napansin ni Cao Earring Blade na ito ang unang pagkakataon na nagkita sila para katawanin ang kanilang mga grupo sa Alyansang Mema, kahit narinig na ni Chong ang tungkol kay Han noon pa man. Gayunpaman, nanatiling mapagpakumbaba si Han at sinabi niyang ang lahat ng mga chismis ay pawang mga pagmamalabis lamang. Siya ay nagpapasalamat sa mga papuri ni Chong, ngunit mas interesado siya sa opinyon ni Chong ukol sa Alyansang Mema. Nagdalawang isip si Chong kung babanggitin niya na maraming iba pang mga alyansa tulad ng Mema matapos makipagpulong sa mga kinatawan ng bawat grupo. Naramdaman ni Jiang ang malaking responsibilidad habang sinusuri niya ang posisyon ng pinuno ng alyansa, na sinasabing may pinakamataas na katayuan sa Maria. Gayunpaman, sinabi ng Blooming Blade sa kanya na tumahimik at tinanong kung mas marami ba siyang nalalaman kaysa sa sinasabi niya. Talaga bang may alam ka ngunit nagpapanggap ka lamang? Hindi na intindihan ni Jiang kung ano ang tinutukoy nito, ngunit ipinaliwanag ni Blooming Blade na kung ang sinasabi niya ay ang mga pamamaraan ng pinuno ng alyansa ay kinakailangan upang maiwasan ang isa pang trahedya tulad ng Great War sa pagitan ng katarungan at kasamaan, mali ang kanyang pag-aakala. Ang Great War na nangyari 30 taon na ang nakalipas ay nagdulot ng maraming karahasan. Upang matapos ang digmaan, nabuo ang bagong koalisyon ng iba't ibang clans, mga pamilya, at mga sekta upang suportahan ang paksyon ng katarungan at talunin ang paksyon ng kasamaan. Ito ang nagdulot ng tuloy-tuloy na pag-unlad ng paksyon ng katarungan at ang pagkakatatag ng Alyansang Mema. Ngunit naniniwala si Blooming Blade na ang kapayapaan sa pagitan ng Jianggu at Mer ay ilusyon lamang, dahil ang digmaan ay isang tusong hakbang lamang para sa kapakinabangan ng ilang paksyon na nagdulot ng higit pang kaguluhan at mas maraming karahasan. Tahimik na nakinig si Jiang sa napakaraming salita ni Blooming Blade.
Idinagdag pa nito na ang mga matataas na opisyal at hukom ay nakipagsabuatan, at kahit isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng pagkawasak ng kanilang grupo. Ngumiti si Jiang at tinanong si Blooming Blade kung nais ba talaga nitong marinig ang kanyang opinyon, sapagkat palaging may tensyon sa pagitan ng Udan at Blooming Mountain groups. Napansin niya na palaging magkakasama ang mga grupong ito tuwing may pagpupulong ng alyansang MEMA, dahil iyon ang posisyon ng grupong Udan. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa pagitan nila bago tumawa si Blooming Blade at pinasalamatan si Jiang sa kanyang katapatan, at sinabing labis niyang ikinatuwa ito. Matapos noon, tinanong niya si Jiang kung alam ba nito ang tungkol sa pagpupulong na magaganap sa loob ng ilang araw sa alyansa. Hindi narinig ni Jiang ang tungkol dito, kaya hiniling niyang ipaliwanag pa ito ni Blooming Blade. Marahil ay narinig mo na ang tungkol sa mailap na Asher Dragon Sword Lord, sabi ni Blooming Blade. Hindi naalala ni Jiang na narinig na niya ang pangalang yon, ngunit sinabi ni Blooming Blade na kahit siya ay hindi pa ito narinig sa opisyal na paraan. Subalit, alam niyang tinatawag itong Blade of the Immortal, na bumaba sa lupa upang tulungan ang mga nag-aaral ng daan ng espada. Idinagdag niya na ito ay isang kahanga-hanga at misteryosong individual. Tinanong ni Jiang kung mahalaga bang banggitin ang pangalan sa pagpupulong ng alyansang MEMA. Pinaalalahanan siya ni Blooming Blade tungkol sa mga kamakailang insidente, partikular na ang mga pagkamatay na nauugnay sa pangalang Asher Dragon Sword Lord. Bagaman walang direktang ebidensya, pinaghinalaan ni Blooming Blade na ang dalawang kaso ay maaaring magkakaugnay. Ang mga taong tumanggap ng sulat mula sa Asher Dragon Sword Lord ay sumunod sa landas ng mga dalubhasa sa martial arts, at ang mga pagkamatay ng mga dalubhasa pagkatapos ng mga lihim na laban ay nagtulak ng hinala, ito ba ay hindi pinlano ng iba? Naisip ni Jiang na maaaring anumang bagay ay posible, ngunit umaasa siyang hindi ito totoo. Nauunawaan niya na kung lahat ng ito ay magkakaugnay, ang tanging conclusion ay isang hamon sa kasalukuyang kalagayan ng MEMA. Iyon ang nais marinig ni Blooming Blade. Sugal lang ito, ngunit hindi rin nakatigil ang Miriam. Nagbabago siya, at lahat ito ay dahil sa biglaang bagyo na dulot ng Asher Dragon Sword Lord. Nakasabit sa langit ang buwan na parang isinabit sa isang kawit, at dalawang mandirigma ang magkaharap. Kaya't mabilis silang dumaan sa isa't isa, habang ang bahagi ng kanilang enerhiya na chi ay nagsimulang kumalat sa hangin, tila imposible. Ngunit ang sword chi na nabuo ng enerhiya ay nasira. Ang sword chi ay ang enerhiyang bumabalot sa isang ordinaryong espada, samantalang ang ipinakitang sword chi ay isang sandatang nilikha mula sa hindi pisikal na enerhiya. Sa pagkabali ng espada sa dalawa, tinanong niya ang kanyang kalaban kung susuko na ba ito. Ngunit sumagot lamang ang kalaban na gusto niyang malaman ang pangalan ng tumalo sa kanya. Ako ang namumuno sa ilalim ng madilim na langit, sabi niya. Ang Battle Emperor ng madilim na langit. Sumagot ang mandirigmang Emperor na bagamat natalo siya sa laban, hindi niya balak sumunod sa kanyang utos, at kahit alisin siya ng Emperor, hindi niya kikilalanin ang kanyang kapangyarihan. Tinanong ng Divine Emperor kung ito ba'y dahil sa limang Celestial, ngunit sumagot ang Divine Emperor na duda siya kung mas malakas pa sila kaysa sa kanya. Ipinaliwanag niya na kinikilala niya ang kapangyarihan ng Asher Dragon Sword Lord. Pagkatapos ay tinanong niya kung narinig na ba ng Emperor ang pangalan ng Sword Lord. Bagamat hindi pa niya ito nakikilala, sigurado siyang mas malakas ito kaysa sa Martial Emperor. Sinimulan niyang ikwento ang sinabi ng kanyang kaibigan tungkol sa bagong Sword Lord na, matapos basahin ang isang liham na ipinadala ng Asher Dragon, ay natuklasan ang bagong paraan ng espada. Dahil dito, hindi niya maaaring kilalanin ang Martial Emperor. Tinanong ng Emperor kung susunod siya kung susunod din ang Asher Dragon Sword Lord. Ang sagot ay malinaw, tiyak. Sa puntong yun, pinalaya siya ng Martial Emperor. Tinanong ng babaeng kasama ng Emperor kung bakit niya isinapubliko ang kanyang pangalan. Ipinaliwanag ng Emperor na ang mandirigmang ito ay isang tunay na martial artist na may napakalaking potensyal. Namumukod tangi siya sa karamihan, at panahon na para bumalik siya. Gayunpaman, itinuro ng babae na hindi pa tapos ang laban, kaya't menacing na sumagot ang Emperor na hindi niya nauulitin ang kanyang sinabi, at ginawa niyang layunin na makipagkita sa Asher Dragon Sword Lord. Nagtanong ang babae kung bakit, sa unang pagkakataon niyang marinig ang pangalan, ay bigla siyang kumilos ng kakaiba. Sumagot ang Emperor dahil hindi pa panahon para bumalik, at nagpatuloy siya. Sa oras na yun, isang kautusan mula sa kanyang kamahalan ang dumating sa Forbidden City. Naiparating kay Uno ang balitang ikinagulat niya, inalis na siya sa kanyang tungkulin epektibo ngayong araw.
Sinabi ng matandang lalaki na ikinalulungkot niya ito, at hindi maintindihan ng siyentipiko kung ito ba ay kagustuhan ng langit. Sumagot ito na hindi ito pagtanggal sa tungkulin, siya pa rin ay isang siyentipiko ng Asher Palace, ngunit wala lamang mga akmang gawain para sa kanya sa ngayon. Ganito ito ipinaliwanag sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, si An ay nasa iba't ibang seksyon ng mga aklat. Hindi niya maintindihan kung bakit, matapos mabuhay ng matapat, ngayon ay parang isa siyang kriminal. At kung hindi na siya makakabalik, nagpasya siyang isaayos ang mga aklat sa kanilang mga lugar. Bigla na lang napansin niya ang isa sa mga aklat. Ito'y isang ulat tungkol sa komprehensibong pamamaraan ng Morima na ibinigay sa mga aristokratang sangkot sa mga usapin ng Morima. Nabasa niya ito ng maraming beses na halos naisalo na niya ito, ngunit ang mahabang pangalan ay nanatiling mahirap bigkasan. Ang kanyang tindig ay maaaring hindi tama dahil sa patuloy na paghawak ng tungkod sa kanyang mga kamay, at sinabi ni Il sa kanya na ang kanyang martial swordsmanship ay masyadong malambot at inalok siyang maging isang sword fairy sa halip na maging isang white tiger swordsman. Ang aklat na ito ang nagpapaalala sa kanya ng kanyang kapatid sa bilangguan, humihiling na ipakita sa kanya ang white tiger sword technique na kanyang pinag-aralan. Habang ibinabalik niya ang aklat sa estante, naisip niya na mas mabuti sana kung ang kanyang mentor ay nariyan para gabayan siya, kahit sa isang aklat lamang. Sa sandaling yun, dumating ang eunuch Pak, agad na sinabi ni An na alam na ni Park ang tungkol sa balitang ito. Ngunit kahit si An ay hindi makapaniwala na talagang nangyari ito. Ipinahayag ni Park ang kanyang simpatsya sa ganitong pagtrato, ngunit sinabi ni An na huwag mag-alala dahil wala namang dapat ikasama ng loob. Gayunpaman, hindi pa rin maintindihan ng mga siyentipiko kung bakit ang mga opisyal na may mataas na ranggo ay hamarang sa kanyang mga plano. Marahil iniisip nila na masamang ideya ang bumisita sa isang kapatid na di makatarungang nakulong. Ipinaliwanag ni Park na dahil siya ay dumating bilang kinatawan ng tagapagmana ng trono, hindi basta tatanggapin ang kanyang presensya. Kahit na, hindi nakita ni An ang prinsipe sa loob ng mahigit 10 taon. Nang sinabi ni Park na iba ang pananaw ng iba, hindi napigilan ni An na matawa at tanungin siya kung ano ang mangyayari ngayon. Nahirapan si Park na sagutin ang tanong na ito. Inakala lamang niya na maaaring may bagong trabaho na ipagkakaloob kay An. Ngunit sinabi ng siyentipiko na maaaring oras na upang umalis. Hiniling ni Park na kalmahan ni An ang kanyang sarili at ipinaliwanag na hindi niya dapat iwan ang trabaho dahil lamang sa ganitong mga pangyayari. Nagpasalamat si An kay Park sa mga salitang ito, ngunit pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang kapatid, nawala na ang kanyang interes sa mga bagay-bagay. Wala siyang dahilan para magpatuloy. Hindi niya naramdaman na siya ay nararapat sa lugar na ito mula pa sa simula. Itinuturing niya ang sarili na isang taong walang kakayahang makamit ang mataas na kapangyarihan. Muli siyang tinanong ng eunuch kung talagang aalis na siya, at tumango lamang si An bilang tugon. Makalipas ang ilang sandali, kasama niya ang kanyang nakatatandang boss at ipinahayag na nais niyang umalis. Nagpasalamat siya sa lahat ng pangangalaga na ipinakita sa kanya sa lahat ng oras na yun. Ano ang plano mong gawin ngayon? Tanong ng pinuno habang mariing isinara ang aklat. Gusto kong magpahinga ng kaunti. Pinili ko na ang ilang lugar na nais kong bisitahin. Gagamitin ko ang oras na ito upang pag-isipan kung ano ang gagawin ko sa susunod. Kinilala ng nakatatanda na matalino si An sa pag-alis bago may hindi na mapag-aayos na mangyari at hiniling sa kanya na huwag magkimkim ng sama ng loob sa trabaho kapag siya ay bumalik sa kanyang bayan. Nakinig si An sa mga salitang ito nang may ngiti at sumang-ayon sa kanya. Matapos iyon, yumuko siya at nagpaalam. Ngunit naalala ni An na may nais pa siyang itanong. Sinabi mo noon na ang lugar na ito ay isang libingan para sa mga iskolar. Bakit ka nanatili dito? Ang malalim na lambak ng mga bundok ay hindi lamang ang lugar kung saan maaari kang magtago mula sa mundo, sagot ng nakatatanda, hindi inaalis ang kanyang mga mata sa aklat na hawak. Sa paglabas ni An, naroon sa kanyang harapan ang hilagang tarangkahan ng Forbidden City, ang tarangkahan ng banal na kasanayan. Karamihan sa mga iskolar sa kanyang edad ay naghahanda para sa mga imperial na pagsusulit, ngunit siya ay nagretiro na. Nang mga sandaling yun ng pagpapalam, biglang dumating ang eunuch na si Pak. Nagpasalamat ito sa kanya sa lahat ng pangangalaga at yumuko. Masaya na makita siya sa huling pagkakataon dahil inisip niyang aalis na si An nang hindi na sila magkikita. Sa mga ngiti sa kanilang mga mukha, nagpaalam sila sa isa't isa. Hiniling na protektahan ng isa't isa at umaasang magkikita sa mas mabuting panahon. Habang kamakaway, pakiramdam ni An ay napakaswerte niya na nakilala si Pak para magpaalam,
dahil isa siya sa iilang tapat na tao sa kanyang buhay. At kaya, nagsimula na ang pangunahing tauhan na tuklasin ang bagong buhay. Ngunit hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin, at agad niyang naalala ang kanyang tiyuhin. Bagamat malayo ang tinitirhan nito, iniisip niya kung dapat ba siyang pumunta sa Henan, kung saan makikita niya ang sikat na Shaolin Temple at ang tirahan ng pamilya Murang. Hindi nila alam na siya ang nagpadala sa kanila ng liham, kaya hindi magiging problema ang pagbisita. Kung sakaling may mangyari, maaari siyang umalis anumang oras. Napagpasyahan na, at pinili niya ang kanyang daan. Maliit na hakbang lamang ito para kay On, ngunit isang malaking hakbang para sa Asher Dragon Sword Lord, na magdadala ng makapangyarihang buhawi sa Morem. Ang babae ay nakaupo at paulit-ulit na sinasabi, hindi, hindi. Sinabi niyang mukhang napakaluma ang estilo. Nakaupo siya sa isang bangkito habang pumipili ng kasuotan para sa akin na nagsusukat ng iba't ibang damit. Ang batang babae mismo ay nakasuot ng lilang damit. Galit na galit siya dahil hindi niya maintindihan kung bakit pupunta ang kanyang nakatatandang kapatid sa isang martial arts tournament kaysa makipag-date sa isang matandang lalaki. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas ako suot ang isang bagong pulang kasuotan. Ang kasuotang ito ay tumama ng diretso sa puso ng batang babae, at agad niya itong nagustuhan. Sinabi niya sa kanyang kapatid na kung ngumiti siya habang suot ang damit na ito, anumang lalaki ay iibig sa kanya. Hiniling din niya na ngumiti ang kanyang kapatid hindi lang para sa isa, kundi para sa lahat ng tao ng sabay-sabay. Tinanong ni Mala kung bakit maaga pang umaalis si May dahil may oras pa naman siya. Sumagot ang nakatatandang kapatid na plano niyang maglakad-lakad at maghanda. Biro naman ni Mala, mukhang kasing busy ka rin ang ako. Tinanong ni Mala kung may trabaho rin ba siya, at matapang na itinaas ng batang babae ang kanyang ulo at sinagot, syempre, mayroon. Itinuturing niyang tungkulin niya ang pag-aalaga sa maraming tao sa kanilang pamilya, at sigurado siyang walang magiging maayos kung wala ang kanyang tulong. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng ngiti sa kanyang nakatatandang kapatid, na kinuskus ang ulo ng bata at sinabi, maaasahan kita. Hiniling niyang kausapin ng maayos si Kuya Jin kapag bumalik ito, at huwag kalimutang bisitahin ang kanilang lolo sa umaga at sa gabi. Mabilis na tumakbo ang oras, at kinailangan ng umalis ni May. Nagpaalam ang batang babae sa kanya, kamakaway at hiniling na mag-ingat siya sa kanyang biyahe. Isang karwaheng hila ng kabayo ang mabilis na dumaan sa kagubatan. Nakaupo si May sa loob ng karwahe, at may isang lalaking nakaupo sa kanyang harapan. Naalala niya na ang imbitasyon sa martial arts tournament ay nagmula sa Merma Union. Naaalala niya ang mga sinabi ng kanyang lolo na nagsalita hindi bilang kamag-anak kundi bilang pinuno ng pamilya. Sinabi ng kanyang lolo na nasa kritikal na sangandaan ang kanilang pamilya at ang nakababatang henerasyon ang magdedesisyon kung magiging bahagi sila ng 5 dakilang pamilya. Kaya hiniling ng kanyang lolo na dumalo siya sa martial arts tournament upang makita ang mundo, dahil mahalaga ang lahat ng maririnig at makikita niya para sa bawat hakbang ng pamilya Murang sa hinaharap. Siyempre, sumang-ayon siya sa kanyang lolo na may mataas na pag-asa para sa kanya. Hindi niya maiwasang maisip na nagbago ng husto si lolo mula nang mabigyan siya ng kaliwanagan ng Asher Dragon Sword Lord sa pamamagitan lamang ng isang liham. Nagtataka siya kung sino ang Panginoong ito. Hindi namamalayan na muntik ng masagasaan ng kanilang karwahe ang taong yun. Tumingin si May sa bintana ng karwahe. Siya yun, ang Sword Lord ng Asher Dragon, na nakatayo roon. Hindi nila magkaintindihan ng kanyang kasama kung sino yun, at tinanong siya.